Si Mans Carpio, mga kabayan, sabi niya, I am a private person, or I'm a private citizen, and not a public official. Is it correct? Yes, absolutely. That is accurate. That's correct. Private citizen, hindi public official, private nga eh. Kahit pa hundreds of billions of pesos ang laman ng bank account ko, wala kayong pakialam. I am not accountable to the public. I am only accountable to God, wow, to my family and to myself. That's correct. Nagkataon po naman kasi, nagkataon naman po kasi, joint yung account nyo. Eh di natural, 'di ba? O eh wala pa kayong prenuptial agreement. And besides, bakit hindi na lang kayo naghiwalay ng bank account ni Sarah? 'Di ba? Anyway, ang AMLAC report po, no, yung tinutukoy niya rito, yung AMLAC report po, ito po, wala po itong sinasanto whether you're a private citizen or public official. Ang mandato po ng AMLAC, kapag ang isang transaksyon na pumasok sa bank account ng ninuman ay at least kalahating milyon, 500,000 pesos. Kailangan si AMLAC mag-investigate. Oh. Yun po, ganun palang kaliit. Kailangan mag-investigate si AMLAC. Hindi kailangan na public official. Abogado ba talaga to? Well, of course, he's a lawyer. Alam niya po yung sinasabi niyang yan ay mali. Pero, public appeal na lang ito. Yung emotion na lang, emotional appeal sa publiko na kinawawa kami, inabuso kami. 'Di ba? Tama nga naman, walang pakialam ang mundo kung billions. Ang laman pumasok sa iyong bank accounts. Pero si AMLAC nagbabantay. 'Di ba? Bilang na bilang nga ni AMLAC eh. Ang problema lang ho kasi, itong si AMLAC, nung panahon ni Duterte, tali ang kamay nila, kaya nga merong nilabas silang denial noong 2017 eh. Dinideny nila yung 2016 na nilabas ni Trillanes. Yung mga transactions, yung mga amount. Pero 'di ba napatunayan ngayon sa report ng AMLAC. At sinadya na rin ng RTC Judge Reyes ng Quezon City na huwag mag-issue ng TRO. Sinadya rin ng Korte Suprema na hindi pagbigyan ng magkaalaman na. 'Di ba? Wala rin namang natitigil eh. Consistent si Trillanes. Ang AMLAC, malamang pauna nang nagtip yan na talagang may na-detect kaming, 'di ba, kaduda-duda, kahina-hinala, suspicious transactions. That's correct, sir. Conjugal property yan. Damay-damay kayo talaga dyan. 'Di ba? Wala pong lusot. Ibig sabihin, wala hong lusot. Maghiwalay man kayo ng bank account ni Sarah, madadawit at madadawit ka rin. Kasi there's a possibility, 'di ba, na may dumaan din sa account mo. And besides, walang sinisino basta't 500,000 pesos si AMLAC magi-investigate. So wrong move kayo rito sa pagsasampa nyo rin ng kaso kasi dinideny niya yan eh. Yung mga bilyones, hindi daw po yan totoo. Okay? So kung hindi yan totoo yung mga bilyones na nireport ng AMLAC, sana po kasong pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay ang isinampa nyo. 'Di ba? Hindi yung paglabag sa Bank Secrecy Law, paglabag sa Data Privacy Act. At gusto ko lang din pong linawin. Sakali man, kasi this thing exists naman talaga, mayroong conflict ang batas. Yung local laws natin or national law natin. Sabihin man natin na mayroong conflict na hindi ito tumutugma sa sinasabi ng Constitution. Still,
ang Constitution as the foundation, as the fundamental law of the land. Basihan, kaya nga, saligan. Ibig sabihin, doon nagbabase. Saligang batas. Mangingibabaw ang Constitution. Yung kumontra doon, automatically po yan. Wala pong bisa yan. Oh. Right, di nga ultimo bank account ni Kitty despite her young age ay tila ginamit sa money laundering ni Digong. Tama po. Diba? Ang sabi nga ito yung mga ka-DDS natin, ang sabi, tarantadong Trillanes ito. Ilang taon pa lang si Kitty doon. Sinasabi niyang drug lords. Sabi ko, walang iya. Ang hina ng utak niyo talaga. Walang sinabi si Trillanes na drug lord si Kitty. Ang sinabi ni Trillanes, nakatanggap din si Kitty ng pera. Mula kay, Sami Uy ba yun? Oh, yun ang sinasabi lang ni Trillanes doon. Hindi niya sinabi. Halimbawa ako, binigyan ako ng bilyones. Aba, hindi nangangahulugan drug lords din ako. Naregaluhan ako kung nabigyan man ako. Di ba? Ay, nako. Sabi ni Leo, ako pumipirma din sa SALE ng misis ko. Lahat ng government health worker, conjugal talaga yan kapag legal spouse ka. Aray ko, yari kayo. And you definitely don't understand what you're saying or the things that you are confidently explaining to get a job. Are you sure? Ito ba hindi ko naiintindihan? Mga ka-DDS. Ito, covered transactions. Diba? Sipin mo naman yung mga covered transactions, Tapos yung kaduda-duda sa kanila, 17, 16. Sipin nyo, hindi nagkakalayo, di ba? Yung inflow, ito yung pumasok, tapos yung lumabas, ima-minus mo. Diba? Kung magkano yung natira, kung magkano yung natira, dapat tumutugma sa salin ni Sarah. Bakit hindi tugma? 10% lang halos. So meron po talaga silang dapat na ipaliwanag. At kung ang mga senador natin, ipagkibit balikat ang katotohanan yan, ang laki ng problema nyo talaga sa darating na halalan. Diba? Magpapatunay na kayo ang nakatanggap ng malimaleta. Ay, nako. Ano yun? Bakit walang kaso sina Michael Yang at Sami Uy kung drug lord sila? Una, hindi ko po alam ng dahilan kung bakit wala po. Pero, etong si Michael Yang, wanted sa China, wanted sa Taiwan. Di ba? Sa mga ganyang gawain. Bakit wala pong kaso? Baka wala po silang mahagilap na matibay na ebidensyang tatayo sa korte. Pero, yung mga pangyayaring nakaakibat, tumutugma katulad na lang kay Michael Yang. Diba? Kasi kung wanted siya sa China at sa Taiwan, dito naman sa Pilipinas, protected siya nung panahon ni Duterte, ginawa pang economic advisor. Diba? So depende ho kasi yan. Kapag alam nyo, kapag ang mga drug lords, hindi nga ho nahuhuli yan . Ang nahuhuli yung mga anik-anik, yung mga maliliit. Kahit kilala na kung sino talaga yung nasa ulo. Diba? Dahil protektado ng mga animal sa itaas at maingat gumalaw ang mga yan. Pero, ito yung pinag-uusapan natin. Diba? Alam nyo, ang AMLAC, hindi po pwedeng sabihin na ito'y inimbento lamang. Ang nakataya kasi rito, bukod po sa karangalan, bukod po sa yung ni Benaventura ay yung kanyang lisensya pagka-abogado, pwede siyang ma-disbar, pwede pa rin po siyang makulong at magmulta ng napakalaking halaga. Pag napatunayan
na ito pong dokumentong ito ay peke. Yang report na yan. And besides, good thing, kaka-appoint lang po niya. Ilang araw pa lamang, wala pa atang isang buwan na na-appoint siya. Oh, ibig sabihin, hindi po siya nag-prepare nito. 'Di ba? Dati na. Ang problema lang kasi noon ang AMLAC takot kay Duterte. Kaya ngayon, yung lumang 2017, inilalabas nila yon. Mas denial nun. Eh yung less than 500k, di na monitor ng AMLAC. Yun kaya maayos din yan. Transaction lang yan. Kaya di pwedeng ilagay sa salin yan. Labas-pasok ang pera dyan. Wala tayong magagawa. Ganun nga. Kapag ka less than 500, hindi na yan covered ng AMLAC. Ang tinitignan po kasi ng AMLAC, mga kababayan, is yung galaw ng pera. Okay, yung galaw. Saan galing itong pumasok? Yung paper trail. Saan galing ito? Pagka obvious na galing yan sa sahod, di yan covered. Saan galing ito? Okay. Okay naman. Uy, may withdrawal. Saan napunta yung perang yan? Saan ginamit yan? Diba? Ganun. Wasak. Diba? Sabi nga rito, nilantad na. VP Sara Duterte may 3.7 billion na inflow sa bangko. Natira na lang naman dito, nasa 2.8 eh. Yun ang kinakailangan, tumugma doon sana sa kanyang salin. Langyaw. Doko rin si Digong no? Napanood ko to nung inilakad niya yung sapatos na yan, nasira. Ganyan ang mga style nila. Kapag merong isyong bumato sa kanila at medyo may kinalaman na akusasyon na sila'y corrupt, magsisikain ng mga loko sa karinderya. Yun yung may fishbowl na yun, baklaran nito kung hindi ako nagkakamali. Yan. Sa baklaran nito dati nang gawain nila yan. Kakain. Habang nakapalibot ang mga tao. Diba? Kung ako magiging politiko, para ipakita sa taong bayan na simple lang ako, putrakis, hindi nyo ako makikita kumakain sa karinderya. Kung gusto nyo ako makita kumakain ng simple, sa bahay ko. Parang si Manny Pacquiao, kita mo nagkakamay, nakataas ang paa sa upuan, yung kabila kung paano kumakain nakasanayan nung araw. Diba? Tapos, may automatic bank secrecy waiver. Nandiyan sa labas ng pinto ng bahay namin. Pirmado. Hindi timbre, pirmado. Lalagyan ko ganyan kakapal. Kunin ninyo yan. Pilas lang kayo ng pilas. Punta kayo ng bangko, pa-investigate ninyo. Ganon. Diba? Kung totoong walang nililihim ang mga politiko natin. Parang si Leni Robredo. Walang maraming paliwanag. Pumirma. Latag. Kay Duterte noong 2016, walang iya. Ang pinirmahan niya, karton Nalala niyo yun? Na dalawa sila ni Cayetano. Bank secrecy waiver. Pero nakaprint doon sa malaking karton. Di yun pwede. Doon sa kapirasong bond paper. Doon pumirma. Ayaw Tama po, kahit private personality at may nakitang suspicious na ang inflow at outflow at napatunayang illegal dapat imbestigahan. Kung public official dapat ding imbestigahan. At pag napatunayan na, diba? Yan na. Ano na yan? Civil forfeiture na yon ng property dapat. Diba? Tapos kasuhan, pakulong. Parang yung mga malalaking cheque. May ganon si Duterte noon. Search nyo lang, Duterte Bank Secrecy Law. Walang law. Bank Secrecy. Duterte Cayetano Sign Bank Secrecy. Makikita nyo yung picture na yon. Alright, so